Showbiz fanatics, Daniel Padilla abay nagtangka na lumapit kay Miss Catherine Bernardo at nakakalungkot ang naging resulta nito. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat of course sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video ay talaga namang proud na proud ang isang Carla Estrada sa kanyang anak kung saan ipinost niya po sa kanyang official Instagram account na ang kanyang anak ni si Mr. Daniel Padilla ay nominee para sa Philippine Hottest Men of the Year in 2024. Both for Daniel Padilla, Philippine Hottest Men of the Year. Ayan. So, ipinost po yan ng kanyang Mami Carla niya, si Mamshi Carla sa kanyang Instagram. So, kahit po pala talagang nasa red flag ang pangalan ni Daniel Padilla, still, talagang maituturing pa rin na isa siya sa pinaka-hottest men dito po sa ating Pilipinas, lalo na't ngayon napaka-controversial ng kanyang pangalan kasabay ng kanyang pangalan na kumbaga binuo niya for the longest time, tapos sa isang iglap ay bigla na lang magbabago ang lahat Pero anyways, dahil nga siguro may magandang plano pa rin ng Diyos para kay Daniel at kailangan niya talagang, kung meron na siyang ginawang hindi maganda, they need to to face the consequences of all of that. Pero alam niyo po ba na meron po palang pagkakataon na si Daniel ay nagtangkang lumapit at nakatakda po silang magkita ni Miss Catherine Bernardo para sa bagay na ito. Pero ito po yung ginawa ni Catherine para kay Daniel. At hindi po ito inaasahan ni Daniel na gagawin. Papagod ang 7,000 bakla pero ito napagod na talaga, Mari. Oh, sige. Kasi alam mo ba bakit? Diba? Parang tuluyan na nga daw na para bang isinara o nilagyan na ng harang ni Catherine Bernardo ang kanyang sarili kay Daniel Padilla. Ay, bakit? Kasi nga diba recently meron silang binentang property which is yung kotse. Diba na napag-alaman pala daw, sabi ng mga chismosa, inilagay lang pala doon talaga yung pangalan ni Daniel Padilla and walang ambag doon sa kotse si Daniel. It is purely the money of Catherine Bernardo daw. Diba? So ngayon, nung isinusoli, kasi diba nag-break up, sinusoli ni DJ yung kotse, ayaw nang tanggapin ni Catherine. Kasi nga naman, nga naman niya yun. Tama naman, diba? Yun daw ang sabi Tapos parang sinabi, sige, benta na lang. So ngayon, para daw bang may planong pagkikita dahil nabenta na yung kotse. Alam mo yun, sabi ni Catherine, just talk to my lawyer regarding the payment and transferring of funds. So, ibig sabihin, Mare, lawyer na ang nag-aasikaso. Oh my gosh. So, kumbaga yung mga property pa na na-involve in everything, diba? Pero yun nga, as in talagang may umusbong na naman na balita nga daw talaga na yung kotse daw talaga ay binili ito ni kumbaga hindi actually binili kasi kumbaga dream car kumbaga parang gusto niya magkaroon ng sports car, so syempre bilang jowa, sige paluwalan muna kita kasi wala ka namang funds. Tapos kumbaga nailagay lang daw sa pangalan yun ni Daniel, kaya nung binenta ngayon solely pala kay Catherine lang yun na pondo. Tapos ngayon parang sinasabi nga niya na okay, anything with regards to pera is talk to my lawyer na lang. Diba? So, Mare, ano ba itong mga balitang... Talk to my lawyer. Badong. So, base po dun sa ating pong narinig sa audio video that was credited to Energy FM Baklitas, kung saan tinatalakay nila dito ang ilan sa mga issues at naglalabasang mga things about Catherine and Mr. Daniel Padilla. Sinabi na nila dito na maraming beses na nga na lumalapit itong si Mr. Daniel Padilla kay Catherine, siguro to isolate and negotiate sa mga bagay-bagay at sa mga bagay na talagang kailangan nilang paghatian, katulad ng ilan sa mga investment at yung mga napapabalitang kautangan di umano ng pamilya ni Daniel kay Catherine. So dahil po dito, hindi inaasahan ni Daniel na i-reject ni Miss Catherine Bernardo yung kanyang imbitasyon, sapagkat sabi po ni Catherine dito ay pinagkatiwala niya na ang lahat sa kanya pong mga attorneys or dun sa legal attorneys, legal things about dun sa mga ari-arian na dapat mapunta kay Catherine.
And medyo frustrating lang sa part po ni Daniel dahil syempre yun na po yung way para po at least mapag-usapan nila, mas maging clear ang lahat ng bagay. Pero tumanggi na po si Catherine na mangyari pa yung gusto ni Daniel dahil ito na po siguro yung pinaka tinatawag na moving forward. Ito na yung tinatawag na healing process nitong si Miss Catherine para po talagang makaalpas na, makabuelta na kung ano man yung mga susunod na plano niya, no. Pero for me okay na rin po yun, ano, kasi para at least kung ano man yung maging plano nila, unti-unti, kasi kung yun talaga yung makakapagbibigay ng kapayapaan kay Miss Catherine, ibigay na natin yun sa kanya at karapatan din naman niyang tumanggi dahil siya naman ang magde-decide for that, diba? Wala naman tayong rights para pigilan kung ano po yung magiging desisyon niya in the future. So, abangan na lang natin ang mga susunod pang updates. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa ating last update. Magbabasa po tayo ng mga komento at reaksyon po ninyo patungkol dito. So, sabi po ni Joel Bida, tanggalan na dapat ni si Daniel ng lahat ng mga endorsement. Sumagot naman siya, si Justin Takasa, wag naman, di naman siya kriminal. Nagalit ako pero nawala na, naawa na nga ako pero sa bandang siguro naiisip ni DJ ginawa niya. True naman kasi sa mga nakikita po natin na na mga video niya, yung mga pictures niya sa naglalabasan, makikita mo sa mga mata niya na may lungkot parang may kulang sa kanyang buhay. Kaya naman let's give DJ a benefit of the doubt. Maaaring meron siyang pinagsisisihan sa mga nangyari sa kanila ni Kat. And sabi ni Seth Rivera, Daniel Padilla is better than D, which is Donnie Pangilinan. We love watching Daniel in any commercial. Ayun. So, ito naman po yung kanyang komento. Kasi nga, di ba, parang sinasabi po natin doon po sa ating last update na si Donnie na raw di umano ang papalit na endorser ng KFC, which is si Daniel kasi ang pinaka-endorser nun. Tapos, inilipat na raw kay Donnie, which is bagay na imposible kasi nga, endorser po si Donnie Pangilinan ng Jollibee. So, hindi pa pwede yun. Sabi pa ni Seth Rivera, ay nako, hindi na kami kakain ng Jollibee at KFC. Pag pinalitan pa nila si Daniel Padilla lang ang gusto naming makita sa commercial. Ayun. So, ito naman yung kanyang request patungkol sa bagay na ito. Sa ngayon pa naman, wala pa naman pong inilalabas ang KFC na statement na nagpalit na po sila ng bagong endorser. And sabi pa ng isang user, kawawa naman si Daniel, hayaan naman natin si Daniel, tao lang siya, sana matuto na siya, lesson learned. Ayun. So, I know and I believe na may something pong natutunan si Daniel sa mga pangyayaring ito. Sana matuto siya kung ano man po yung mga nagawa niya, no? At kailangan niya mag-contemplate. Ayan. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.